na hindi mo dapat nakakalimutan. Sino po ang importer nitong 6.4 billion na shabu? Ang alam kong nag-import sila Taguba. Palusot ni Paeldon kay Congresswoman Jinky Luistro sa Congress hearing na ito ay hindi umubra dahil pinatotohanan ito ni Mark Taguba, mga kabayan. So watch po natin ang mga nagaganap sa Congress hearing na ito. Something na hindi mo dapat nakakalimutan. Sino po ang importer nitong 6.4 billion na shabu? Ang alam kong nag-import sila Taguba. Ang may-ari po kasi ng warehouse is si Richard Tan. Kung parehas nyo pong nahuli, yung shabu at yung tao, you might be correct. Hindi po kayo nalusutan. Pero nahuli nyo yung shabu, hindi nyo nahuli yung tao, nalusutan ang BOC. You admitted with the documents which are being required during importers accreditation, walang kayang itagong information ang importer sa inyo. Now the question is, sino po ang importer nitong 6.4 billion na shabu? Hindi ko na po matandaan, ma'am, kung sino po yung importer niyan. That importation has been a subject of a long court litigation. I understand, Commissioner, but this is an incident which really shook the BOC, especially during your term. Tama po ba yun? Yes, ma'am. If I may... And of course, the first question that you wish to be answered, considering na may nakapasok na 6.4 billion na shabu, sino ang nagpasok nito sa Pilipinas? I want to refresh your memory, Commissioner Faeldon. Walang makakapag-import without the importer's accreditation. You likewise said, what with the ample requirements which are being required from the importer, walang kayang itagong information ang importer from the Bureau of Customs. Now, we are talking about this specific shipment that pertains to 6.4 billion of shabu, which shook the Bureau of Customs and even your leadership of the BOC when this shabu was apprehended in the Valenzuela warehouse. Question, Commissioner. This is something na hindi mo dapat nakakalimutan. Sino po ang importer nito? I would like to be given time to check on who's the specific importer of that shabu, ma'am. But the sequence of that apprehension, I can relate to this court, If Your I Honor. may interrupt, Commissioner Faeldon, would you agree with me if I would say that as head of the BOC, nalusutan ka ng 6.4 billion na shabu, nakapasok sa bansa, that is equivalent to 604 kilos, di ba? The first question that will pop up in your mind, sino ang nagpasok nito? Because you are answerable during that time, at least being the head of the Bureau of Customs. I find it strange that an incident as big as this, during the time, ay makakalimutan nyo po. This is something na hindi nyo dapat makalimutan because it casted doubt to your Honor, leadership as head of the BOC. Ang alam kong nag-import sila Taguba, but I want to be corrected if hindi po sila ang nag-import niya. Nagparating sa bansa. Yung importer mismo, in the packing list, because this is, ma'am, if I be given just 1 minute to explain this, so that you are correct, ma'am, the nation has to know the truth about this. You may agree or disagree with me, ma'am, but please give me a chance to. Because this has been tackled by the nation in 2017. This importation, ma'am, the existence of a possible shabu that came into the country was relayed to us by Chinese customs. I received the information 10
o'clock in the evening. By 2 a.m. following day, that's just 4 hours, nahanap na po namin kung naasen siya. So that's why I beg to disagree that nakalusot po sa amin. Hinanap ko po, ma'am, because I was given the information that there's a shabu, possible shipment of shabu na galing sa China. And the information was given to us. So I give instruction to the intelligence division. I give them the information and they look for it. So that is how this shabu came in. At nahanap po namin, ma'am, not a single kilo went to the streets. I think yung sinasabing nalusutan, yes, I take the responsibility since 2017. But if you read the Customs Modernization and Tariff Act, there's a clear delineation of the tasking of the commissioner and the customs collector. And in that law, it's very specific that only the collector has the right to release shipment. So, of the 38... Magaling talagang congresswoman ang ating attorney, Jinky Luistro, mga kabayan. To them by the law, the verification and authority to release all those shipments does not rely on the commissioner anymore. It is now on the individual port collectors. So, but when I received the information that there is a possible importation of shabu that passed through customs, it took us 4 hours to locate that, ma'am. And I want to take that as something that I did good, contrary to the perception that I let it go. I did not let it go, Your Honor. Commissioner Faeldon, let me complete the context of my question. When this representation made use of the term nalusutan, nahuli niyo yung shabu, pero hindi niyo nahuli yung importer. And today, I am asking you, sino ang importer? You cannot even say. An information which is supposed to be highly important because of the huge amount of prohibited drugs which were apprehended by you. Hindi ho ba quite strange yan na hindi nyo matandaan, or perhaps you did not bother to check sino po ang importer nito? For me, Commissioner Faeldon, it is not enough that you apprehended the shabu. You should have arrested the people responsible for the shipment of shabu as well. Kung parehas nyo pong nahuli yung shabu at yung tao, you might be correct. Hindi po kayo nalusutan. Pero nahuli nyo yung shabu, hindi nyo nahuli yung tao, I hope, with all due respect, you will understand why I use the terminology nalusutan ang BOC. Yes, Your Honor. So let me go back to my question, Commissioner Faeldon. Would you like to... Mr. Chair, in the indulgence of Congressman Luistro, hindi yata sinagot ni Commissioner Faeldon kung sino yung importer. Please tell us kung sino yung importer. I will tell you immediately after I get the name, Your Honor. I do not want to be saying person here na hindi pala siya. I want to make sure that siya po yun, sir. I am asking someone to... Then you do not even know right now? You're not even sure right now? Ba, pambihira naman buhay ito. You should be sure right now. Kung nakahuli kayo ng ganyan, hindi nyo alam kung sino yung importer? So sana po masolusyonan itong mga taratara gusto ko lang na sana system na ito na illegal. Ma-verify talaga, sir. Na Kasi ginagawa. Well, you I better cannot tell us remember later the on who. specific name anymore, sir. So, Because look, you'll be accountable to this. Nakahuli kayo ng shabu, inamin mo. Makulong ang dapat Pero hindi mo makulong alam yan. kung sino yung importer. sir, within the day, within this hearing, I will name kung sino po yun, ma'am. I just want to make sure that Thank you, Mr. I will Chair. get Thank the you. correct name. Your Congresswoman Honors. Luistro. Yes. Mr. Chair, Yeah, please if I may proceed. continue. Sir, medyo naputol po tayo dun sa importers accreditation. Let me continue that line, Commissioner Para po Faeldon. managot ang mga Kung meron na mga pong sangkot sa mga importers taras system na yan, accreditation, na illegal na ginagawa. then the importer can actually start facilitating the process. Tama po ba? Yes, Your Honor. And what importation documents need to be submitted this time
to the Bureau of Customs? There's a packing list that's supposed to enumerate the items and the quantities of these Hindi talaga commodities to makakalusot be ang mga alibay imported na from mga other countries. Aside from the inimbestigahan packing ni list, sir, Congresswoman ano Jinky pong Luistro. documents pa talagang ang dapat isubmit sa BOC? hindi sila makakalusot. This is the importation proper already. The importer already secured the accreditation. So, mag-i-import na siya. What documents need to be submitted to the BOC? You mentioned about the packing list. What else, Commissioner? The specific term, ma'am, I cannot mention it, but these are the invoices of these commodities from the corporation or from the manufacturer. You get these commodities. This is to attest that the amount you specify there is correct. Dito po yung invoice from the manufacturers where these commodities will be coming from, Your Honor. The packing list contains the description and the quantity of the goods, correct? While the commercial invoice contains the value. The value, ma'am, because this is where the tariff will be computed once these commodities arrive in the country, And Your when Honor. you say tariff, it means importation tax. Yes, Your Honor. Does it include bill of lading, Commissioner? Yes, Your Honor. Ano po bang nilalaman naman itong bill of lading in the interest of the Filipino people? Until you physically open the commodities in their packaging, it is very hard to assume that these are exactly the same as it is stated in those documents, Your Honor. Yes, but with respect to the document bill of lading itself, what do we see from the bill of lading? The shipment where these commodities will be coming in. Can you please cite the information we see from the bill of lading? Yung mga anong barko siya nakasakay, what are the containers, So that sana this po can be masolusyonan tracked. itong mga tara-tara na Containers, system na ito na illegal reference number? na ginagawa. Yes, sir. Meron tayo, ma'am, meron yang, these are international numbers that can be tracked by all customs agencies in the world. Makulong, ang dapat makulong kaya dyan. po meron number itong mga containers na to. Pag sinabi niyo po bang tracking number, ito po bang binanggit ko kanina about the 6.4 billion shabu, MCLU 600, 1881, ito po ba yung international tracking number? Yes, ma'am. That's why our Chinese counterpart gave us that number, and we were able to managot trace ang mga- where that truck was Mga sangkot delivered. sa mga You tara are saying system na yan na illegal na That ginagawa. the information, the source of your information is your Chinese counterpart. Yes, Your Honor. Okay. So, what other informations can we get from the bill of lading, sir? We have the international tracking number. I suppose we can see from the bill of lading the name of the shipper, the Yes, name ma'am. of the importer. The date that's supposed to the Hindi arrival talaga of makakalusot this ang mga alibay. How about commodities in the country. country of Mga- origin, Exactly, ma'am. It's part Country of of it. destination. Congresswoman Yes, ma'am. Jinky the Luistro. port of unloading, Talagang Yes, ma'am. the consignee, Yes, ma'am. hindi and the sila shipping makakalusot. line. Yes, ma'am. Can we determine through the bill of lading also the people facilitating the shipment here in the Philippines, apart from the importer, like for example, custom broker? The brokers. Pardon me, but I am not real particular if it's the brokerage is part of that, or it's a different transaction that a broker So you will. are not certain. You are not certain. If Yes, the ma'am. I'm not broker's very sure name whether is it's the indicated broker is also. included there. I'm not sure, ma'am. Saan po ginagamit, sir, yung special certificate or permit? This is among the documents which are being submitted to BOC.
Saan po ba ginagamit to? Saan goods ito applicable? Or what kind of importation requires special certificates or permit? I think some government importation, For example po, the importation of some government requirements that does not require payment of tariff, they may have different and special importation permit, Your Honor. can we cite as example firearms and ammunitions if the Philippine government, for example, is importing some? Yes, Your Honor. Ano po yung special permit na tinutukoy doon? The specifics of the permit, I cannot. And that permit is issued by the Philippine government? They have to get. There's so many government agencies that they have to pass through. There's an approval from the Philippine National Police, from the finance. When you get this special permit, it's a government agencies that approves that permit. And Customs Commissioner is not part of those who will sana po approve it. masolusyonan itong It's mga para-para na secretary system na levels illegal and na ginagawa. multi-government agencies, Your Honor. Halimbawa po, mag-import ako ng luxury vehicles. May special At permit makulong po ang bang dapat kailangan makulong doon? dyan. At I would like to report back to you, ma'am, if importation of luxury is required to have a special permit. But second-hand luxury, not allowed, definitely, is, except when there's specific, I don't know if there's specific law that allows importation of second-hand or slightly used luxury. But I'd like to revert back to you, ma'am, if importation of luxuries requires special permit, Your Honor. How about if I will be importing high-end branded garments or bags? Special permit required din po ba? I think the brand owner has to have a certificate that this specific, let's say, Hermes, are we talking about? Yes. They have to certify that these are genuine. So the Yung mga certification being referred to inimbestigahan here ni is Congresswoman issued Jinky by Luistro. the company Talagang- of the high-end brand. Yes, ma'am, because Hindi sila makakalusot. if this brand came into the country without those certification, they are subject to apprehension, Your Honor. I have this information that among the importation documents also is the classification of goods. Do you confirm this? Yes, Your Honor. And among the classification of goods, kasama po dyan yung general merchandise. Yes, ma'am. Diyan yung general merchandise po, yun yung medyo magulo kasi there's so many commodities that's classified general merchandise. So diyan po tayo nagkakaroon ng maraming problema sa ating peer, sa ating Can you court. please enlighten us, Commissioner? Ano po ba yung problemang na-generate nitong classification na general merchandise? Mag-import ng, let's say, mga non-branded sapatos, mga damit, pero hahaluan na yan ng kung ano-ano na high-end commodity or prohibited commodities. Usually, dun sa general merchandise, tayo nagkakaroon ng problema. So, pinapasok na nila dun yung mga kontrabando. So, hindi siya nakalista dun sa packing list nila. Talagang dun sa general merchandise, yun po yung madalas maabuso nung importer. And the brokers, sometimes the brokers, they really don't care kung ano yung laman ng containers. So, yan po yung nagkaroon tayo ng, that's where the corruption and so many other problem come into play, yung sa general merchandise, Your Honor. Commissioner, I will go back to you. Mr. Taguba, I remember during your previous testimony, you made mention of general merchandise in relation to TARA system. Can you enlighten us on this? Your Honor, yung general merchandise po, iba-iba po kasing may-ari nun. So, Iba-iba ang may-ari. Opo.
Yung isang container, pwedeng may footwear, pwedeng may kitchenware. So, iba-iba. Hindi naman siya kontrabando, pero hindi siya dinedeclare kasi mahaba sana po masolusyonan i-declare mo itong siya. mga tara-tara Ang na may-ari system ng na ito container, na illegal ay yung na ginagawa. may-ari ng produkto, sobrang dami nung laman ng isang container. So, hahaba yung ililist mong At items. makulong ang dapat So, makulong ang ginagawa, pag general merchandise, pipili na lang ng ilan na papayagan naman ng BOC. So, yun na lang i-declare. In other words, mayroong nakalista, mayroong hindi. Yes. General description po. And for some whose intention really is to engage in importation of contraband, sinasadya nila na gamitin managot classification ang mga- yung general merchandise mga sangkot sa para mga tara mailusot system na yan na illegal those which na are ginagawa. prohibited. Magagamit po siya sa... Like shabu. Pwede po. Yun bang Maraming 6.4 billion, if you still remember, Mr. Taguba, was it classified also as general merchandise? Pwede ko po bang i-clarify muna yung sinabi ni Commissioner Faeldon? Kung Yes. Okay lang po. Commissioner Faeldon, let me continue with the process, please. hindi talaga makakalusot ang mga alibay na mga Once all these documents for importation are submitted to Jinky BOC, Luistro. ano po bang Talagang- sunod na gagawin? Let Hindi us sila say makakalusot. that the importation are already loaded in the cargo vessel, in the process of being shipped to the Philippines. What should be the next step? Excuse me, Congresswoman Luistro. I believe your question earlier about the system that you asked Mr. Taguba, I think he's ready to give the answer? to give the answer to you. Before we ask another opinion from Commissioner Faeldon. So, Yes. Your Honor, proceed. Your Honor, nasa akin na yung pangalan ng importer. So, I would like to say it now. Yung tinanong nyo kanina, Your Honor, kung sino yung nag-import. Okay, sige, ganito muna. You hold on to your horses, Mark. Let us listen first to Commissioner Faeldon. Sige, Commissioner. Yung importer po, ma'am, is a company na EMT Trading. EMT Trading. Yes, ma'am. And yung registered owner ay si Irene May Tatad. Nakakulong po yata ito ngayon, Your Honor. I would like Mr. Taguba to correct me if I'm wrong because I think siya yung I think he knows it. Okay, so sige. kung mali yung aking sinabi, I would... So, ang consignee dun sa importation na yon ay EMT Trading. Tama, Commissioner? Yes, Your Honor. Okay. The registered owner is Irene May Tatad. I'm sure Mr. Taguba may clarify this if this is wrong or not. Oh, sige. Your Honors, thank Okay. you. So, earlier, si Congresswoman Luistro asked a question to Mr. Taguba with regards to the sistema, no? Yung sistema, paano dinedeclare ang goods kung sana ang po laman ay masolusyonan itong kontrabando. mga tara-tara Sige, na please system continue. na illegal. Yes po, Your Honor. Pero po, ang Ang ginagawa. tanong po ni Anpon ay kung yung ba ay may shabu doon galing sa container na yon. Naalala ko po Makulong kasi ang sinabi dapat ng kanina makulong ni former Commissioner Faeldon na merong information from China. So, meron pong nag-testify sa court, taga-BOC, si Rainier Ragos po. Ang tinestify po niya sa court is yung warehouse po, kung saan po yung natagpuan yung shabu. Wala pong container na nakalagay doon sa text message po na yun. managot. So, Excuse me, Mark. Anong ibig mong Mga sabihin? sangkot Yung sa mga may-ari tara ng system warehouse, na yan, na illegal ang na consignee? ginagawa. yung sa shabu po na yung sinasabi po niyang information from China,
Maraming An information was shared to Commissioner Faildon, no, by your counterpart from China. And the information was, merong shabu ang warehouse. Yun po ang information. Pero ang sabi po kasi kanina ni former Commissioner Faildon, merong container number na Hindi binigay. talaga makalusot ang Pero mga doon po alibay. sa korte na nag-testify po Ng mga itong si Rainier Ragos. Inimbestigahan ni wala pong Congresswoman container number. Jinky Kasi Luistro. text message po yun. Talagang Warehouse lang po. hindi Mr. sila Chair, makalusot. I wish to be clarified. Mark, yun bang nahuli sa warehouse, container ba yun? Or yung metallic cylinder lang? Yun po, metallic cylinder lang po. Wala na yung container. Wala na po. Ito po yung timeline po niya. Na-deliver yung container May 24. Nagka-raid na siya May 26 na siya. In other words, the other merchandise inside this MCLU 600 1881 were delivered actually to their respective owners. And it was the metallic cylinder only which was discovered in the warehouse in Valenzuela. Pero pwede ko rin pong sabihin na pwedeng hindi doon ang galing yung metal cylinder dahil hindi naman nakita yung unloading. Pag tinignan nyo po yung logbook nila, may mga ibang container na na-deliver doon. So, sa tingin ko, na ituro lang yung container na yun, meron din akong text message no, na galing kay Kenneth Dong na nung araw na yun mismo, nangihingi siya ng dokumento nung container number na MCLU 600-1881. Tinanong ko siya kung bakit, pero hindi na siya nag-reply. Ako naman, dahil parang wala naman sa akin yun, binigay ko na lang. Ang duda ko kasi, yun yung naging dahilan kaya naituro yung container na yun eh. Siguro kung hindi ako nagbigay ng dokumento na yun nung time na yun, baka hindi yun yung naiturong container. Would you know the reason why Kenneth Dong was asking for the documents of that particular container? Si Kenneth Dong po kasi middleman lang po siya. So, ang may-ari po kasi ng warehouse is si Richard Tan. Pero hindi kilala ni Kenneth Dong si Richard Tan, si Manny Lee lang. So, may middleman pa uli. Kung hindi po ako nagkakamali, nag-hearing na po sa Senate ito noon, itong mga tara-tara nang hingi system ng na illegal. dokumento na si ginagawa. Manny Lee sa kanya. Ito, itong MCLU 600-1881. So siya naman, hiningi rin niya sa akin, parang ano lang. Tapos binigay ko At sa kanya, makulong, binigay niya kay dapat Manny Lee. makulong dyan. Ayun, siguro nakarating kay Richard Dan, yun ay naituro na container. So, hindi ko, ano lang po ito parang assumption ko lang po, theory ko lang po. Kasi wala namang container na natagpuan doon eh, mga cylinder lang po. Was this container ever discovered during that time? Kung nasan itong container na to? Masangkot sa ano mga po taras system na yan. Na wala na illegal po yung ginagawa. container doon eh, nung 2 araw na nakakalipas eh. So, ang nakita na lang doon is yung mga metal cylinder na may nakalagay nga doon na na papel, yung Fidel Anoche D. Yun na yung pinagbasehan nila. But do you confirm that that container, the shipment inside that container was classified as general merchandise? Yes, Your Honor. Kasi per your narration, kapag Hindi talaga general makalusot ang merchandise, mga alibay. maraming may-ari, Ng mga various types of goods. Inimbestigahan ni Congresswoman But Jinky Luistro. I wish to Talagang- emphasize what you said, na pwede yung Hindi sila metallic makalusot. cylinder ay hindi naman ang galing dun sa container na iyon. Kasi wala ng container na nakita sa loob ng warehouse. Wala po, hindi po. If that is the case, Mr. Taguba, what therefore was the basis why you were made accountable for the metallic cylinder when there is no proof that that is one of the contents of that container? Yun po. Yung packing list naman, kailanman di ko nakita itong packing list na ito eh.
Does the packing list mentions about metallic cylinder? Wala po. Yung sinasabi kong packing list, yung ANHI packing list, hindi po siya official document. Kailanman di ko siya nakita. Hindi siya sinabit sa BOC. Ang nakakaalam lang nito is si Manny Lee, sila Richard Tan, na yun, di umano, merong metal cylinder. And I remember you also testified before na you have a packing list with a stamp of the BOC, and another packing list was produced during the hearing in the court without the stamp of the BOC, and that was the one which was appreciated by the court. Yun po yung nangyari. Yung, Do you still have with you the packing list with the stamp of the BOC? ano na lang po, Xerox copy na lang po. But it still bear the stamp of the BOC? Yes po. Inano naman siya, verify po siya ng BOC na si Dennis Maniego na ito ay totoong dokumento. So, kahit wala yung original copy kasi sinasubmit syempre sa BOC, kahit Xerox copy lang siya, pinatunayan naman na totoo ito. At gusto ko lang din iklaro yung AFTA. So, ito po yung isang special permit din po ito. Hindi naman permit, kumbaga, para makabawas sa tax. So, ASEAN-China Free Trade Agreement, hindi po ako nagkakamali. Yun po ay may tatak po ng Quarantine Bureau ng China. So sana po masolusyonan itong mga tara-tara na system na ito na At illegal. gusto ko lang din sabihin na katulad din sa Pilipinas, hindi lahat ng container ini-inspect. So, swerte rin siya at na-inspect siya. So, dapat talaga yung korte, nung inassess niya, dapat pinanigan niya yung aming dokumento kaysa dun sa informal What do you mean when you said swerte siya, na-inspect siya? Hindi po lahat ng container na-i-inspect. Ganon din po. Hindi ganon talaga. Sobrang daming container. So siya, na-inspect siya. Meron siya tatak ng Quarantine Bureau. Mga sangkot pinatunayan sa mga korte na system na yan, na illegal na ginagawa. You're referring to this MCU 1881? Yes, Your Honor. Okay. And then? Sa kasamaang palad, ang pinanigan ng korte is yung ANHI packing list, na informal packing list na hindi naman sinabmit sa Bureau of Customs. So, yun, hanggang ngayon, inilalaban namin yun. Nag-motion for reconsideration kami with motion to inhibit. So, you anchored your, one of the arguments where you anchored your motion for reconsideration is the non-appreciation of the packing list with the stamp of the BOC. Yes. Hindi sila makakalusot. Number one po. Mr. Chair, may I continue? You have 2 minutes. 2 minutes. Commissioner Faeldon, I recall there's such a thing as declaration of goods with the BOC. Ano po ito, Commissioner? In paper, I think the declaration of goods is the packing documents where you specify there what are these commodities you're importing and the quantity of each commodity that you'll be importing. I'm sorry, sir, but based on my research, this is different from the packing list. So, what distinguishes a good declaration from a packing list? Based on my information, ito daw pong good declaration na ito ay isinasubmit sa BOC within certain number of days before the arrival of the shipment. I would like to ask help from the expert if what's the difference between the two, Your Honor. I see. And based on your knowledge, Commissioner Faeldon, ano bang purpose nitong good declaration? Well, in the term itself, that is to give a truthful declaration of what
is the importation you're bringing? What is these goods you're importing to the country? I think that's the purpose. Perhaps it describes also the type of goods and the quantity and the value. That's why my assumption is this is the packing list, because that is where the specific type of good quantity. So sana po masolusyonan itong mga tara-tara na is being system na ito declared. na illegal. Tama po na bang ginagawa. sabihin, Commissioner Faeldon, na on the basis of this declaration of goods, the BOC is able to determine whether At it will makulong, go dapat through makulong dyan. At the yellow lane, the green lane, or the red lane? Does this good declaration has something to do with the lane where the shipment will go through? Yes, ma'am. There's an office in the customs that does the vetting of those declaration of good. It is our risk management office. Sana po Once all those documents were mga sangkot submitted sa mga taras, to the system na yan, na customs, they illegal will na start ginagawa. to run that into our system, whether this importation will pass through Maraming the physical inspection upon arrival in our ports, or X-ray, or will go to the fast lanes. So it's another office that does the vetting of those actual importation. Our office is called Risk Management Office, Your Honor. Let me go back to Mr. Taguba. Is it Hindi on talaga this makalusot stage ang mga alibay that the process or the system in the BOC is being iniimbestigahan manipulated by the TARA Congresswoman Jinky system? Luistro. Talagang Yes, Your Honor. And which office is Hindi sila makalusot. responsible to determine under which lane the shipment must go through? Yung mga ano po ba yan? Mga yellow lane, red lane, green lane. RMO po ata. Anong tawag po sa opisina? RMO. Ano pong ibig sabihin ng opisina na yon? Risk Management Office. Kung di po ako nagkakamali. So this is the same risk management office that was mentioned by Commissioner Faeldon. Mr. Chair, considering the vital information, I believe, which can be shared by the RMO with respect to the alleged manipulation of this yellow lane, green lane, red lane, in relation to the TARA system, I humbly move that we invite for our next hearing the head of the Risk Management Office of the BOC. Second, Mr. Chair. Okay, there's a motion to invite the risk management officer of the BOC, the head. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Mr. Taguba, kung ako mag-i-import ng firearms and ammunition, but I will be enrolling myself in the TARA system, alleged by you. So mapupunta ako sa green lane, exempted ako from document inspection, exempted ako from physical examination, malulusot ko ang firearms and ammunitions without knowledge at all of the BOC. Well, unang-una, hindi po ako papayag na magpasok ng ganyan. That is only an assumption. That is a hypothetical question. Pero, yes po, Your Honor. Yes, because you said the reason why you enrolled yourself to what you allege as Davao Group So sana po masolusyonan itong mga is to be tara-tara na able to system na avail ito of na this illegal TARA na system, ginagawa. which as described by Mr. Guban, has been existing in BOC since time immemorial. At And makulong the ang dapat significance of makulong this dyan. TARA system, kapag nag-green lane ka, exempted ka sa document inspection, exempted ka din sa physical examination. Do you confirm that? Yes, sir. Pwede ko po bang dagdagan yun? Hindi naman po, katulad po ng sinabi niya, time immemorial po, nandiyan na po yung TARA. Hindi po naman namin Sana po ginusto managot na ang mga- pasukin yung TARA system Mga na yan. sangkot sa mga tara Kaya system naman na ginagawa yan, illegal na siyempre yung mga ginagawa. negosyante, kung makakabawas ka ng babayaran, gagawin mo. Lalo na kung itong mga nagko-consult, For some, yes.
Ito pong But for nagpapakonsolidate. some, there is intention really to bring in contraband. Yung iba ang gusto magtipid lang. Pero yung iba, chances are, the intention really is to bring in Hindi talaga prohibited makalusot items. ang mga alibay. Would you agree Yung with me? Yes, Your Honor. inimbestigahan Pero ni katulad po ng Congresswoman sinabi ko, Jinky Luistro. Paano Talagang naman yung mga maliliit na nagnenegosyo? Hindi sila Kung yung makalusot. kalaban nila na nagnenegosyo din, kung dumadaan sa TARA system, sila naman hindi. Paano nila maibibenta yung mga produkto nila na hindi nila kayang tapatan yung presyo ng mga taong yun? That is just a portion of a bigger perspective, Mr. Taguba. I am more alarmed about the national security of the country considering the manipulation of the entry of goods inside the country. For the information of the Filipino people, based on the previous testimony of our resource persons, kapag enrolled ka sa TARA system, you avail of the green lane, exempted ka sa document inspection, exempted ka sa physical examination. Kung nasa yellow lane ka, exempted ka sa document exemption, inspection, pero hindi ka exempted sa physical examination. Is that correct? Yes po. At Yes, Your kapag Honor. red lane ka, subject ka both to document inspection and to physical examination. Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, gusto ko lang malaman kung sino yung naglagay ng mga ganung lane. Yung ba ay due course ng customs o sino ang naglagay nun? Yung red lane, green lane, BOC na po makakasagot po niyan. ang BOC na makakugot nun. Hindi ko po alam. Okay, Commissioner Paildon, ano po yung sinasabi ni Mr. Taguba na red lane, green lane? Ano po yun? Those classifications, hindi lang po yan peculiar sa Pilipinas. Annually, there's a annual Director General's Conference of all customs chiefs in the world. And these are the best practices that has been agreed upon to do. When I assume, matagal na po siya mga doon. tara-tara na Ibig sabihin, you confirm na merong ganong classification. Yes, sir, but I would like to disagree on some of At makulong, ang the dapat makulong requirements dyan. stated by one of our speaker here that when you pay TARA, nasa green lane ka. I would like to disabuse that because there's stringent requirements before you go there. Most of these corporations that are there, these are international corporations who have proven their honesty in importing commodities. You cannot be importer today and be at the green lane tomorrow. So, I Commissioner Paildon, you affirm, you confirm that there is a TARA system. Yes, Your Honor. I believe There in is. that. Oo. Yes, Your Honor. And you believe that to be legal. Pakiulit, sir, di ko na... Do you believe that to be legal? It's The criminal. TARA system is legal. It's criminal, Your Honor. It is illegal. Yes, Your Honor. Illegal yan. Yes, Your Honor. But you know that there is. Of course, Your And I you know, did Your not Honor. do anything to stop it. I did a lot, sir, Your Honor. What did you do to stop the TARA system? Inimbestigahan ni Congresswoman ang una- During Jose your Luis time, Tru. during your time. Yes, sir. In my small time, Hindi there sila makalusot. a little over 1 year, in my first week of stint, I requested all the importers and brokers and appeal to them because I agree with your honors that this is since immemorial and we've been losing maybe trillions already. Because wala nagbabayad eh. Si Mr. Tagupa sinasabi niya gusto makabawas eh. Ang samang pakinggan eh. Kasi ginugulangan mo na kagad yung bansa eh. Gusto mong kumita, so bawasan mo na kagad yung tarif na babayaran mo. Talagang hindi pwede yan. So I appealed to them. Then after 2 months,
unang meeting namin, these are thousands of brokers and importers. I appeal to them na maawa naman kayo sa bansa natin. Yung binabayad yung buwis, para sa atin yan. The second is dun sa trade center. I think more than 2,000 attended. Pero ganun pa rin, sir, eh. Talagang embedded. Marami talagang importers and brokers na gustong kumita. So, I started vetting kung sino itong mga airing. That's why we came up with that 4,000 na dinlist namin. Nagalit sila sa akin, of course, but we are, lahat tayo, sir, naglilingkod sa bayan. So, sinasabi nga niya, gusto makabawas. Yes, makabawas sila sa kanilang binabayaran, pero yung taong bayan yung nalulugi dyan. So, I think, as far as they are concerned, hindi nila ako nagusto kasi 4,000 nga tinanggal ko sa listahan nila eh. So, those are the process na ginawa ko, Your Honor. Talaga pong... Commissioner, ang sinabi ni Mark Taguba, gusto nilang makabawas, kaya sila ay nagpupunta roon sa classification ng lanes. Tama ba ako, Mr. Taguba? Pwede ko po bang sagutin yung sinabi? Go ahead. Sige po. Sagutin nyo. Yung sinasabing makabawas, unang-una, hindi namin gusto magtara. Yan naman hindi papansinin yung dokumento mo. Pag-i-explain muna sa amin, ano ba yung TARA system para sa kaalaman ng taong bayan? Ano ba talaga ang TARA system sa Bureau of Customs? Lagay ba yan? O ano ba yan? Lagay po. Grease money po ito, TARA. So, ibig sabihin, sana po masolusyonan itong mga TARA system is grease money. Nabanggit nga po ni Commissioner Paeldon, Mr. Chair, na ang TARA system is illegal, di ba? Tama rin ang sinabi ni Mark Taguba na ito ay grease money o lagay. Ano? Yes po. Gaano kataas ang lagay sa isang TARA? Maabot po ng 10,000 kung di po ako nagkakamali. Per container? Per container. Depende po sa opisina. Anong gusto mo ipaliwanag kanina? Sana po managot. Gusto ko lang ipaliwanag na sinasabi niya na yung mga nagpaparating ng mga produkto nila gusto makabawas kaya nagtatara. Unang-una, hindi nila kailangan magbigay ng tara kung maayos yung BOC. Kung inaasikaso yung mga papel at hindi kailangan magbigay ng buwis para lang asikasuhin ka, walang magbibigay ng tara. So, sabi nga ni Jimmy Guban dito, time immemorial, nandiyan dyan na yan. So, dapat ang ano dyan is yung tara, kung wala yan, yun yung pinaka-problema. Hindi kailangan ng mga nagpaparating ng mga produkto na may tara. Kaya sila nagtara. Kasi yung mga kakompetensya nila, mas mababa yung binabayaran ng buwis. Paano ka makikipagkompetensya sa kanila? Kaya mas mababa yung buwis nila. Commissioner Peldon, kanina nabanggit mo na nababawasan yung ibinibigay sa bayan, no? Itong tara, hindi naman sa bayan ibibigay ito, sa bulsa eh. Di ba? Yes, Your Honor. Sa bulsa na ibibigay yan eh. Yes, Your Honor. Paano may papaliwanag mo sa amin ngayon na nababawasan yung ibinibigay na dapat na ibigay sa bayan natin? Tama po kayo, sir. That's why yung first meeting ko sa kanila, this is exactly how I appealed to them. Kung meron kayong alam na airing BOC officer na tumatanggap ng tara, ay pwede nyo bang ireklamo, pumunta kayo sa opisina namin at ibigay nyo sa amin yung pangalan. Sir, after 6 months... Wala bang sinabi sa'yo? Meron ka pa salita, Commissioner? Wala bang binanggit sa'yo mga pangalan ng panahon mo? Wala ba? Sir, nag-appeal ako for 6 months. Of the 12,000 importers and brokers, kahit isa sa kanila, walang nagsabi na mayroon tumatanggap ng tara. So that is our problem. No one is willing among them to complain kung sino yung taga-BOC na tumatanggap. Ibig sabihin, natatakot po sila magsalita pag wala kayo natatanggap na report. Nakakapagtaka po naman, Commissioner Peldon, na pakituruan niyo po ako na hindi niyo po alam kung sino yan, samantalang kayo pong Commissioner. Your Honor, ang hirap pong mag-akusa ka na wala kang ebidensya. That's why sinasabi ko, tama po, I believe na may tara. That's why in my first 6 months, I appeal to them. Please go to our office and let us know kung sino po itong tumatanggap ng tara. Hindi talaga maalis ang korupsyon. Pag ganyan. I would like to ask also. Sino po yung ating ano ngayon? Commissioner La Peña, kayo po ngayon ng ano? Sino ang ating ano ngayon?
Sino ang ating BOC ngayon? Mr. Chair, Sige po. I just want Yes. to manifest that I am Yes. yielding whatever time is remaining for me to Chairman Abante as I need to move to my other committee for a hearing. So you're yielding So, your sana po time to... masolusyonan Yes, itong mga Mr. Chair, tara-tara na and I am system na ito na soliciting illegal. the Because permission of the ginagawa. chairman to leave this Because committee the hearing. interjection was so long. That's the reason why? Okay, thank you so much, Dapat Congresswoman makulong dyan. Jinky Luistro. You can proceed. Mr. Chair, that was not Co-chair. actually interjection. It was actually Commissioner Mr. Chair, Congressman Luistro Mr. Chair. has already this one is very Yes. short, really. This one is very short, just to wind up. Okay, Congresswoman Jinky Luistro, you are recognized. About the manipulation of Parang malapot ang mga the yellow lane, the Mga green sangkot lane, sa and mga the red taras lane. system na yan, Yung sinasabi mga po ni illegal na Mark Taguba, gusto makabawas, gusto makatipid. That is in as far as the revenue generation perspective of the government is concerned. But I wish to invite the attention of the committee to a bigger perspective. Ang pinag-uusapan po natin dito is not only misdeclaration, but even non-declaration. Paano kung may magpasok ng bomba? Paano kung may magpasok hindi ng talaga mga makalusot ang mga alibay. firearms and ammunitions Yung mga without the necessary declaration? iniimbestigahan ni And what if the Congresswoman Jinky consignee, Luistro, the end user of this Talagang- importation, are terrorist group? hindi sila makakalusot. I hope we appreciate the possibility na baka hindi lang po income ng gobyerno ang nawawala. Baka hindi lamang po batas ang nava-violate. Mr. Chair, I lament that with that existing system as alleged by our resource persons, we are compromising already even the national security of our country. That is a manifestation, Mr. Yes, Chair. thank you so much. And with Maraming salamat sa inyong panonood.